nagpatala sa Comelec Kidapawan City sa pagsisimula ng voters registration. Lalaki, pinagbabaril patay sa bayan ng Surala. Subsidiya para sa Bahay Pag-asa, tinanggap ni Tacurong City Mayor Lechoncito. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Pebrero 16, taon 2024. Mahigit 300 nagpatala sa Comelec Kidapawan City sa pagsisimula ng voters registration. Narito ang ulat. Nasa 375 na mga botante ang dumulog sa tanggapan ng Commission on Election sa lungsod ng Kidapawan para makapagpatala sa gaganapin na halalan ngayong ika-12 ng Mayo taong 2025 na national and local midterm elections. Noong araw ng Lunes, ika-12 ng Pebrero taong kasalukuyan, na mismong 26th charter anniversary ng lungsod nang simulan ng Comelec ang pagpapatala ng mga bagong botante sa buong bansa. Sa lungsod ng Kidapawan, sakop ng naturang dami ng botanteng dumulog sa Comelec ay new voter registration, correction of entries, transfer of voters, and reactivation. 117 ang bilang ng mga botanteng pumunta sa Comelec nitong Lunes, habang 142 noong Martes, ika-13 ng Pebrero, at 116 naman sa ika-14 ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinakailangang magdala o magpakita ng alinmang mga government-issued identification card o valid ID na may kalakip na pirma para makapagpatala. Kasalukuyang ginagawa ang voter registration sa City Convention Center mula ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon, Lunes hanggang Sabado, kalakip na ang mga araw ng mga holidays. Hanggang ika-30 ng Setyembre taong kasalukuyan na lamang ang voter registration period. Kaugnay nito, suspendido naman pansamantala ang voter registration sa ika-28, 29 at 30 ng Marso taong kasalukuyan para bigyang daan ang paggunita ng mahal na araw. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Lalaki, pinagbabaril patay sa bayan ng Surala. Narito ang ulat. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin bandang alas 7:35 ng umaga sa Barangay Centrala, bayan ng Surala, lalawigan ng South Cotabato. Sa pahayag ni Police Captain Jonel Gatera, Deputy Chief of Police ng Surala Municipal Police Station, kinilala ang biktima na si alias Bobby Hinayan, nasa legal na edad, vendor at tricycle driver at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Captain Gatera, na batay sa kanilang inisyal na investigasyon, sakay ang biktima sa kanyang tricycle na nagtangkang mag-U-turn, ngunit bigla itong pinagbabaril sa ulo ng hindi pa kilalang sospek. Dagdag pa ng opisyal na ang sospek ay nag-iisa at sakay sa motorsiklo na kulay puti.
Na-recover sa crime scene ang 2 cartridge at caliber 45 na armas. Isinugod pa sa paggamutan ng biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Samantala, batay sa pahayag ng pamilya, sinabi umano ng misis na mabait ang kanyang mister at walang kaaway. Sa ngayon, blanco pa ang Surala PNP sa motibo, ngunit patuloy ang kanilang isinasagawang investigasyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, subsidiya para sa Bahay Pag-asa, tinanggap ni Tacurong City Mayor Lechoncito. Pinangunahan ni Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang seremonya sa pag-turnover ng Regional Juvenile Justice Welfare Council 12 o JJWC 12 Support Subsidies 2023 na nagkakahalagang 300,000 pesos para sa Bahay Pag-asa noong ika-12 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay Calayan, lungsod ng Tacurong. Ang aktibidad ay binuo ng City Social Welfare and Development Office sa ilalim ni Nancy Bawe, RSW, na ang layunin ay matulungan ng mga bata sa kanilang mga pangangailangan para sa kanilang mga solisitasyon. Sa mensahe ng pagtanggap ng alkalde na kung saan pinasalamatan nito ang ginawang inisyatibo na malaking tulong sa Bahay Pag-asa at magbigay ito ng positibong pagbabago habang ang mga bata ay sumasailalim sa mga aktibidad sa rehab. Dumalo naman sa nasabing aktibidad si DSWD-12 Regional Director Loreto Jr. V. Cabaya na nagbigay din ng kanyang pananalita na sinabi nito na komitado ang DSWD-12 sa pagsagawa ng mga inisyatibo sa pagsulong ng karapatan at proteksyon ng mga bata sa buong rehiyon. Ang ibinibigay ng mga support subsidies ay kinabibilangan ng mga unan, kagamitan sa pagtugtog, microphones, kagamitan sa pagluto, cellphones, kagamitan sa pag-aaral at marami pang iba. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyo malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.